Hunyo taong 2019. Hating gabi na nang magising si Rachel Cabrera, 38 anyos, sa pagtunog ng cellphone na nakapatong sa lamesa sa tabi ng kama. Nang sagutin niya, malamig at walang emosyon ang boses ng asawa niyang si Jonathan, isang seaman. Sa maikling usapan, sinabi nitong gusto na niyang makipaghiwalay. Walang malinaw na dahilan. Pagkatapos noon, pinutol niya ang tawag. Habang umiiyak si Rachel, mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto ang kanilang mga anak na sina Ryan at Michelle. Walang kamalay-malay sa pagbagsak ng mundo ng kanilang ina. Muling bumalik sa isip ni Rachel ang kanilang simula noong 2003 sa Cebu. Working student siya noon sa kursong education, habang si Jonathan ay isang binatang walang direksyon. Siya ang nag-udyok na bumalik ito sa pag-aaral. Siya rin ang nagbenta ng cellphone at nagsangla ng hikaw para matustusan ang tuition nito. At sa huli, nakapagtapos si Jonathan at naging seaman. Noong 2010, nagpakasal sila. Naging masaya ang mga unang taon. 2 anak, maayos na trabaho, at unti-unting pag-unlad. Ngunit paglipas ng panahon, napansin ni Rachel ang pagbabago. Hindi na madalas tumawag si Jonathan. Laging nagmamadali at tila nawalan ng gana sa kanilang pamilya hanggang sa gabing iyon. Ang tawag na nagwakas sa lahat. Sa mga linggong sumunod, kahit sugatan ng puso, nagpatuloy si Rachel sa pagbangon. Dinala niya ang usapin sa barangay at nagkasundo sila sa 30,000 piso buwan ng sustento. Pero hindi iyon nasunod. Minsan kalahati, madalas wala. Palaging may dahilan, kaya nagdoble kayod si Rachel. Public school teacher sa umaga, online tutor sa gabi. Isang araw, ipinakita ng kaibigang guro ang social media profile ni Jonathan. Nakangiti, nakaakbay sa isang banyagang babae para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Habang siya ay nagsasakripisyo para sa mga anak, ang asawang minahal niya ay namumuhay na parang binatang walang responsibilidad. Lumipas ang 3 taon. Nobyembre 2022, biglang nagpakita si Jonathan sa kanilang bahay. Payat, maputla, tila multo. Iniwan daw siya ng babaeng kasama niya abroad. Sa kabila ng galit, pinatuloy siya ni Rachel. Nang suriin sa ospital, lumabas ang resulta. May AIDS si Jonathan. Huli na para sa full recovery. Sa halip na lumayo, nanatili si Rachel. Siya ang nag-alaga, nag-asikaso ng gamot at nagbantay sa gabi. Sa kahinaan, nagsimulang umamin si Jonathan. Ang bisyo, babae, sugal, at kung paano niya hinayaan masira ang kanyang pamilya. Inamin din niyang mismong mga magulang niya ang nag-udyok na ihiwalay siya kay Rachel para sa allotment na diretsong mapupunta sa kanila. Sumailalim sa test sina Rachel at ang mga bata. Lahat sila negative. At doon nalaman ni Rachel na nakuha ni Jonathan ang sakit matapos silang maghiwalay. Enero taong 2023, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Jonathan sa ospital sa Cebu. Tahimik na nakaupo si Rachel, hawak ang kamay niya hanggang sa huminto ang huling paghinga nito. Pagkatapos ng libing, humarap naman si Rachel sa panibagong laban. Ang mga magulang ni Jonathan na nais bawiin ang mga ari-ariang naiwan ng anak nila. Ngunit sa korte, ipinakita ng abogado ni Rachel ang marriage certificate, birth certificates, bank records, insurance at employment documents na nagpapatunay na sila ang legal na tagapagmana. Sa huli, nagwagi si Rachel at naipasa sa kanila ang lote, bank account at insurance benefits. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naghilom ang sugat. Naging school head si Rachel. Si Ryan at Michelle ay nakapagtapos na ng high school. At kahit hindi buo ang pamilya, hindi niya ipinadama na may kulang. Ang kwento ni Rachel ay paalala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga pangakong binitiwan, kundi sa paninindigang ipinaglaban. Maaari kang lokohin, saktan o iwan. Pero hindi dapat mawala ang respeto mo sa sarili. Dahil minsan, hindi na kailangang gumanti.
ang tadhana na mismo ang gagawa niyon.